Ako pala si Papang John, o si Sentinel John Silva, Sentinel ng Lighthouse 1. Ako nga pala si Donald Papa. Ako po ay Sentinel ng Lighthouse 1. Kasama rin po ako sa choir, sa aking ministry, sa driving. Dumating ako dito sa Lighthouse Bible Baptist Church Taguig noong August 2021 bilang isang bisita kasama ang aking baybahay at ang aking mga anak. Pero dati na po akong membro ng Bible Baptist Church, no? Kaya hindi na ako nalibago sa eklesyang Lighthouse at sa mga katuruan sa doktrina ng Lighthouse. Magtatatlong taon pa lang ako dito sa Lighthouse Bible Baptist Church Taguig. Naging bisita lang. Una, naging bisita muna kami rito ng aking pamilya. Pero laking ibang church kami sa evangelical. Na punta kami rito, na-invite lang kami dahil may mag-okasyon. Pero sa aking pamilya, nagustuhan din ng aking mga anak ang pamamaraan ng pagtuturo ng ating pastor. Mas nagustuhan nila yung yung approach ng mga kapatiran. Iba doon sa aming kinalakihan na church. Yung unang araw pa lang namin sa Lighthouse, iba yung mainit yung pagtanggap. Hindi mo maramdaman na bisita lang kami. Yun ang unang namin sa Lighthouse. Ang kapatid ko si Sharon na nag-invite sa amin dito sa Lighthouse. Nung dumating ako sa Lighthouse Bible Baptist Church Taguig, nabutan ko pa noon ang auditorium dito pa sa ground floor. Tuwing iikot ako ni Pastor Yojo, ipakita niya sa akin yung second floor. Pakita niya ito yung second floor, ipasyal niya ako doon sa puno ng mga pangarap na paano bubuhin itong eklesyang ito dahil marami pang kakulangan talaga sa eklesyang ito. So, naalala ko pa noon sa tuwing umaga namin, tuwing Monday, dito kami mga kapatiran, dito magsama-sama, mag-almusal, magdala ng mga simpleng pagkain, at dito manalangin, sabay-sabay manalangin upang ipanalangin itong eklesyang ito, paano po ito buhuin, no? Paano matapos, paano gagawin, dahil marami pala pang kakulangan, no? Nung nagdesisyon kami na dito na lang sa Lighthouse Taguig manambahan dahil mas maliwanag yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ang mga anak ko dati sa aming unang pinagsisimbahan ay parang wala silang pagkilos na sarili nila, kailangan mo pang akayin. Kaya parang ang nangyayari ay kasimba, ganun lang, simba tapos uwi na. Yun lang ang parang walang mga pagkilos na parang walang paglago sa sarili. So hanggang dumating ang panahon na una kong sali doon sa First Fruit, September yun, September 17, 2021. Palang ganun ang naalala ko. So yung unang nasalihan ko ng First Fruit, no? So nagiging unang project noon sa First Fruit na yun, nung paglagay ng mga structures ba, taas, yung malaking bakal doon. So gilagay yun doon kasama mga kapatiran hanggang nabuo na yung mga structure ng mga bakal, hanggat dumating ang panahon na naglagay na ng pouring, nagbuhos na. So mula yung pagbuhos na yun, mula sa umaga, alas 6 ng umaga hanggang hapon, no? Sama-sama mga bata, dalaga, young people, hanggang sa matanda. So sa mga kapatiran na
maging membro sa Taguig, hindi man tayo perpekto, tayo di perpekto, dumating ang punto na ang ating mahal na pastor ay pagalitan tayo. So maluwag natin aksipin yan. Maluwag tayo. Normal lang yun. Ang isang ituring na isang tatay na isang tahanan, pag magalit siyang anak, hindi siya nagalit sa kanyang anak kung walang pagkamali. So normal lang yun. So kung ako pagalitan ni Pastor Joe, maluwag kong tatanggapin yan. Wala akong paghingi ko ng sorry, di ako perfecto, pero hindi dumating sa punto na ay magalit ako sa kanya o aalis ako sa eklesyang ito dahil pinagalitan ako. So nandun pa rin yun akong double honor sa kanya, no? Pagrespeto, no? Ganun. So dito sa simbahang ito, sa eklesyang ito, sa Lighthouse Bible Baptist Church Taguig, dito ko na siya, siguro yung mga anak ko, palaguin, yung apo ko dito na palaguin hanggang sa dulo. So sama-sama tayo. Kung sino yung mga kapatiran na medyo tumaas yung pride natin, na umalis sa gawain. So mga kapatid, hindi ang huli, ang lahat, mayroong kapatawaran, bumalik tayo sa eklesia, dahil kung mayroon kayong malaking, matahabang panahon nga paghirap sa building ito, paggawa ng building na ito, so sayang kung sa pagbuo nito hindi ka kasama. No, titingnan mo lang ang eklesyang ito, tapos na. Sabi mo, tapos na eklesyang ito. Kabahagi ka noon, pero ngayon hindi na. Hanggang tingin ka na lang. Pero hindi pa huli ang lahat. Lahat tayo ay magkakamali. Aksipin natin pagkamali, open ating puso upang tanggapin natin yun at bumalik tayo sa ating panampalataya. Huwag nating hayaan tayo ay lumayo sa eklesyang ito. Dahil sayang mga time na panahon na ginugol niyo, sa time na naghukay kayo, naghirap kayo noon, hanggang nabuong ganito, hanggang ngayon matapos na, tapos wala ka na, hindi ka nakabahagi, sayang. O ako sa'yo, babalik kayo, pagkumbaba, hingi ng kapatawaran. Ganun tayo kung tayong tunay manampalataya. Huwag natin iiral yung pride natin, no? So pagdating naman sa pagbibigayan, no? So magbigay tayo, mga treasure giving, mga sacrificial, first fruit, magbigay tayo. Bakit ito magbigay? Isipin natin, kung di ako magbigay, mabuo bang church? Mabuo din, pero mas maganda yung magbigay mayroon tayong kabahagi sa isang gawain.